SIM registration. Attorney, pardon the word that I'm going to use. It's bull. Maraming mga Pilipino ang nagtataka dahil may SIM card registration na pero ang dami pa rin mga scammer at hindi sila nahuhuli. Bakit kaya? Panoorin mo ang video na ito kung papaano na pamura pa si Senator Rapi Tulfo dahil nga dito sa SIM card registration. Registration. I need to see the IRR. Meron ba tayong taga-NTC? Good morning po, Mr. Chair. Okay. Attorney, pardon the word that I'm going to use. It's bull. Kahit na sino, yung pusa, aso, unggoy, pwede mag-register pa lang ngayon ng SIM card. Meron tayong mga data niyan. And I'll give you an example. A few weeks ago, merong isang joyride ng sasakyan na na-hold up siya. Of course, dumaan yun sa apps. Yung cellphone number na ginamit ay walang picture. At adding insult to injury, nakadalawang hold up na siya, hindi pa rin siya nahuli. At mapapalitaan ko, saan ba yung pusa dito kanina paggalagala? Yung pusa dito kanina paggalagala, pwede natin i-register, makakuha siya ng SIM card. Why is it happening, sir? Last year, nag-issue po ang NTC ng bagong memorandum order wherein minandate na po doon na yung mga SIM registration mechanisms po ng ating mga public telecommunication entities ay hindi na po pwedeng gumamit ng mga stock selfie photos. At minandato po natin na ilagay po nila yung best relevant and most advanced technologies katulad po ng mga live selfie, optical character recognition, facial matching at facial recognition po para po yung pong mga ganong klase po ng pagre-rehistro ay hindi na po makakalusot sa mga SIM registration. Sa kasamaang palad po kasi yung mga nang-i-scam po ngayon, lumilipat po sila ng mga platform like Viber, Telegram, WhatsApp na hindi po kasi sakop ng SIM registration, Mr. Chair. Ilan ba ngayon na doon sa lumang SIM registration na kaya nakahanap ng butas itong mga sindikato at nakalusot? Meron ba kayong ginawang auditing as to the numbers of these cell phones? Yes po, Mr. Chair. Actually po, minandate din po dun sa memorandum order na kailangan po mag-verify po ang telcos natin. Hindi lang po nung mga magre-rehistro pa lang, pati po yung mga nai-rehistro ng SIMs. At meron pong parameters doon sa memorandum order kung ano po yung mga panuntunan ng telcos na titingnan nila para po yung mga makita nilang SIMs doon na fraudulently registered ay ma-deactivate na po nila. Are they compliant? Yes po, every month po nagsasubmit po sila ng report sa amin base din po doon sa mandate po nung... So naglilinis sila? So every month ilan ang nililinis nila? Nung natapos po yung SIM registration, nasa around 55 million po per yung dalawa pong malaking telco ang mga narehistro nila. So they commit po to expedite na by the end of this year, yung pong buong 55 million po na yon malinis po nila or mabawasan na po yung mga nagrehistro ng mga fraudulent registrations po. Meron akong suggestion kung okay sa inyo ito. Huwag na yung mga online. How about physical na pupunta sa mga identified location na pagbibili ng SIM card? Pagbibili ka ng SIM card, may ID ka plus may picture, iba biometrics ka. Di ba? Siyempre, pag bibili ka ng SIM card, hindi ka naman pwede bumili ng SIM card online, tama? Meron na po kasing electronic SIM din po. Well then, wag na tayo bumenta ng electronic SIM card. Ayon kay Senator Rapi Tulfo ay maraming mga scammer ang nakakalusot dahil tila ginagamit ang muka ng mga hayop kapag nagre-register sila sa SIM card registration. Kumari. So dapat pag bibili ka ng SIM card, kasama doon, ipi-fingerprint ka, ipicturean ka, para kung sakali gumawa ng kalokohan yung may-ari ng SIM card na yon, madaling may trace. Maybe we have to revisit this SIM registration act na kailangan physical na, hindi na pwedeng electronic. So is that something that we have to change the law, amend? What do you think? Or IRR lang ito? It could be a combination po, Mr. Chair. Meron pong mga kailangang provision na baka pwedeng amyendahan po sa batas at meron din naman po na kaya pong solusyonan sa pag-issue lang ng NTC ng IRR po, Mr. Chair. Now, napagit mo kanina, yung iba ay gumagamit itong mga scammer, gumagamit ng mga apps, mga WhatsApp, Viber, etc. So, ano yung plano nyo tungkol dito? To inform the body po, Mr. Chair, the National Telecommunications took the initiative na po of having or organizing meetings ito pong mga nag-provide po ng over-the-top platforms. Kahit po wala silang presence dito, we communicate with them like Viber po at saka po sa Meta. Meron po kami mga discussions sa kanila on how to avoid po ito at kung may mga madetect pong fraudulent registrations yung telcos natin, it's possible po, ina-aral po kung how to legally share yung data para doon sa system naman po nila, ma-block na rin po yung mga nagrehistro po ng fake registrations. Good.
Dapat meron tayong timetable dito, no, sir. Even up to now, in fact, I think a couple of days ago, ang dami ko natanggap sa cellphone ko. Ito, postpaid to na nag-aalok ng kung ano-ano, na alam ko naman scam yun. Paano natin malinis po ito? Ang isa pong measure din po na inisyo ng NTC tungkol doon, Mr. Chair, is naglabas din po kami ng memorandum order sa telcos na yung mga person-to-person messages po na may clickable links ay pinagbawal na po namin. Kaya lang po, Mr. Chair, yung ngayon po naman ginawa po ng mga scammers, instead of using SMS po, ay lumipat naman sila doon sa mga iMessage or yung RCS chat po na internet naman po yung ginagamit noon. At hindi po yun nakikita ng mga telcos natin sa system nila. But we are already working with the telcos for a solution po doon naman sa pagpalit po ng modus naman po ng mga scammers. Okay, thank you. Kaya naman siya muna ang video nito, ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, sa panahon ngayon na marami pa rin nai-scam online, dapat babaguhin ang ilang mga registration dito sa SIM card registration? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.